we will go naman sa hero section natin. So, punta lang tayo dito and we'll close yung navbar natin. Sa hero section natin, ang unang gagawin natin is to import yung CSS natin. So, just like the other one, so gamit lang tayo ng forward slash and then we will call yung hero.css natin. We just need to make sure na same yung spelling dito at saka yung nandito. And then, after nyan is we will use yung function and then we will call it hero. Then yung opening and closing natin and yung curly bracket. And then, we will use yung return natin. So, ito yung i-return natin sa web. So, ang ipapakita natin dito, first, we will create yung section tag natin. And then, we will use yung class name. So, para sa CSS mamaya. And then, set natin siya into hero. Then, sa loob niya, lalagay ulit tayo ng h1. So, sa h1 natin, we will set yung welcome to next-gen coder AI. Yan. So, ang gagawin natin para makita natin yung changes, so we will import yung hero natin from, yan, so that slash components, and then sa hero natin na folder, and ito yung file. Then, semicolon, then copy natin to, paste, and then kunin natin siya and dito. So, after nyan, ang gagawin natin, isa-set natin siya into export, default, and then hero. Yan. So, mapapansin nyo, ito na yung nilagay natin kanina. So, after nyan, dito sa baba ng section natin, magkakaroon lang tayo ng paragraph. Oops, wait lang. So, inside ng section natin. Ayan. Then, after nyan, sa loob niya ng paragraph natin, lagay natin an AI programming tutor that answers programming questions. Ayan. So, yun yung magiging paragraph natin dito. Then, set lang natin yung semicolon natin dito. And, eto na yung sa hero natin ngayon.